الشيطان الرجيم. So mga kapatid, inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito yung translation ng khutbah ng ating Sheikh, hindi si Sheikh Tawfiq Said. So, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Simulan ni Sheikh ang kanyang khutbah sa mga mukaddimah, mga introduction, may ilang mga ayat, mga verses ng Quran. Sabi niya, kung kayong mga nanampalataya, katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap na pagkatakot. At huwag na huwag kayong mamamatay, liban na lamang sa kayo ay mga ganap na mga Muslim. At gayon din sinabi niya, Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. O kayong mga tao, sambahin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala na siya maglikha sa inyo mula sa isang buhay, si Adam alayhi salam. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan kathira wa nisaa. At abatha minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. At siya na naglikha mula sa isang tao na yun, sa Adam alayhi salam, ng napakaraming tao at mga kababaihan. Mula sa kanilang dalawa, si Adam alayhi salam at si Hawa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. At katukutan niyo si Allah subhanahu wa ta'ala at tatanungin niya kayo tungkol sa inyong mga pagkakapag-anak. Katunayan si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamapagmasid sa inyo. At gayon rin, pinaalalahanan niya tayo, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga manampalataya, katakutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala at magsabi kayo ng katotohanan, ng mabuting pananalita. Yuslih lakum a'malakum, ayusin niya para sa inyo ang inyong mga gawain. Waghfir lakum dhunubakum, at patatawarin para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. At kung sino man ang sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay katunayan ay nagtagumpay ng higit na tagumpay. At gayon ay pinaalala niya para sa atin ang kahalagahan ng Hajj. Ang buong khutbah ay lahat patungkol sa Hajj. Kagaya ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yu'azzim sha'airillah fa inna dhalika min taqwal qulub." At katunayan, kung sino man ang rumispeto sa mga sha'air, mga palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay yun ay kabilang sa pagkatakot ng ating mga puso. Okay? At lahat na ito, ang khutbah na ito para gisingin yung ating pangungulila sa pagsasagawa nitong Hajj. Dahil katunayan ito ay isa sa pinakamahalagang arkan o pillars ng Islam na wajib o na dapat gawin, obligado para sa isang Muslim o sino man ang may kakayanan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung kanyang isinaad ang 5 pillars ng Islam, Hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. At inutos niya para sa inyo ang Hajj kung sino man sa inyo ang may kakayahan. So binanggit niya, wala ng mga kaluluwa pa na mas iinam kaysa sa kanila ng mga sumusunod at pumupunta para magsagawa na isa sa pinakamahalagang gawain sa Islam, ang Hajj. Katunayan sila ay nagsasagawa ng pinakamamahal na gawain kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang ihram. Ang pinakamamahal na mga salita kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang talbiyah. Ang pinakamamahal na gupit para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sa mga panahon ng umrah at hajj. At ang pinakamainam at pinakamamahal na sacrifices ni Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga udhiyah, ang mga sacrifices natin sa hajj at umrah.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wadin finnas at iyong pamalita sa mga tao ang hajj. Bil hajj ya'tuna ka rijalan min kulli ay dumarating sa inyo ang mga kalalakihan at sila ay nagmumula sa iba-iba pang parte ng mga lupalop ng mundo. So, patawanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kong minsan nakalimot tayo sa mga aya, baka magkasala pa tayo sa pag-explain. So, yung pinakamalapit na lamang na kahulugan, inshallah. At gayon din, sinabi ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang katumbas na biyaya o gantimpala ang sino man nagsagawa ng hajj ay may kukumpara sa isang bata na kalalabas pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, na kung saan siya ay malinis at walang kasalanan. Yan ang reward ng isang hajj mabrur, na isang mabuting hajj, na kung saan hindi siya umalis mula sa pagsasagawa nito, liban na lamang sa pinatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nakaraan niyang mga kasalanan. No, kung siya ay lumayo sa mga kabait, mga malaking kasalanan. At bilang paalala, sinabi rin ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang maghangad ng pagsasagawa ng hajj at umrah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ay, walang sino mang gagawa ng masama, walang sino mang may kipagdebate o gugugol ng mga oras sa pakikipagtalastasan sa mga walang kwentang bagay. At yun ang mga paalala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon rin, ang hajj mabrur, laysa lahu jazaa'un ila al-jannah. Ay wala siya ibang katumbas o gantimpala, iba na lamang sa paraiso. At gayon din, ang hajj ay ang jihad, no? Lalong-lalo na sa mga kababaihan na walang pagdanak ng dugo. Gayon din, isa sa mga fadail o kabutihan na natatamo natin sa pag-hajj ay sino man mantafa al-bayt wasal rakatain kaita farraqaba. Kung sino man ang nagtawaf at nagsala ng 2 rakaat pagkatapos ng magtawaf ay katumbas ng isang nagpalayo ng isang alipin. At gayon rin kung sino ang tumayo sa Arafah, kagaya ng binanggit ng Sheikh, ay pinagmamayabang siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pinakamainam na pilika. Sino sila? Sila ang mga malaika. Sinasabi niya, tingnan niyo sila, o mga anghel, aking mga alipin. Sila ay nagmumula sa iba-ibang lupalop para magsagawa ng aking kautusan ng hajj. Yakhafunani walam yarawni. At sila ay kinatatakutan nila ako, bagamat hindi nila ako nakita. Fakayfa idha rawni. At paano pa kung nakita nila ako? So ganun si Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagmamalaki niya tayo sa kanyang mga malaikat. So ganun ang unang khutbah. At ganun rin sinabi ni Sheikh sa panghuli, hindi niya ginawa ang khutbah na ito, liban na lang sa masigit pa nating mahalin ang pagsasagawa nito, at kung sino man ang may kakayahan ay huwag niyang palipasin ang mga panahon na isagawa niya ito. Dahil isa sa mga higit na kasalanan ang pag-iwan ng hajj sa kung sino man ang may kakayahan. At gayon rin sinabi niya ang kahulugan ng talbiyah, labayk Allahu labayk, labayk la sharika laka labayk, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Isa sa pinakamamahal na mga salita kay Allah subhanahu wa ta'ala at pinakamaganda sa pandinig na ang mga sinasabi ng mga hujjaj, ang talbiyah, ay ang paulit-ulit na pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala nang walang anong pagtatambal sa kanya, la sharika lah. So ganun, tinapos niya ang khutbah sa pagdua sa mga Muslim at sa pagpapanatili ng Islam, at gayon din para sa mga kapatid natin sa Surya at sa Burma, at nawa ay bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng solusyon ng ating mga problema, at gayon din kaawaan niya ang mga hujjaj, ang mga
mga pilgrims na kung saan-saan pa nanggagaling. Na kung saan sila ay nag-aalay ng kanilang mga sarili. Binibenta nila yung kanilang mga ari-arian na para lamang masunod ang isa sa mga haligi ng Islam na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon rin, isa sa mga dua ng Sheikh kanina, nawa ay huwag tayong pigilan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng Hajj at ng kanyang mga kabutihan. At gayon rin ay pinagtuan niya ang ating mga pinuno upang sila ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasagawa ng kanilang mga obligasyon at mga kabutihan. At gayon rin, pinaalala niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapaalala tungkol sa tatlong bagay at nagbawal sa tatlong bagay. Pinagutos niya ang al-adal, ang pagiging pantay, wal ihsan, ang pagiging mabuti, wa ita'i dhil qurba wal yatama wal masakin, at ang pagtulong, ang pagbibigay sa mga kamag-anak natin at sa mga orphans, no, mga yatim, at sa mga mahihirap. At gayon rin nagbawal niya ang tatlong bagay, ang pang-aapi, ang dhul, ang isyan, ang kasalanan, at nakalimutan ko yung pangatlo. Inshallah ay maalala ko, inshallah. Dahil sana tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala siya ay wal munkar. At gayon rin ay pinagbawal niya ang mga fahsya, mga bastos na gawain mula sa mga pananalita at mga gawain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Hanggang dito na mga kapatid. Inshallah ay magkaroon ng benefit ang khutbah na ito para sa atin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.